Okay, good afternoon to all our viewers. So, nandito naman po tayo muli. As usual, pag-usapan po natin yung diabetes na case. So, but prior po before po tayo pupunta sa unahan sa ating pong pag-uusap ngayong hapon, magdasal po muna tayo. Hingin po natin ang patnubay ng ating pong Panginoon. Mapagpat, mahabagin po naming Panginoon, amin pong idinudulog sa inyo ang aming pong pag-uusap ngayong hapon. Ang aming pong tatalakayin ay patungkol po sa diabetes. Bigyan niyo po ng katalinuhan ang inyong pong abalingkod. Bigyan niyo po kami ng unawa at inyong pong ipagkaloob sa amin ang banal na espiritu na siya pong gagabay sa amin. Pagtayin po ninyo, Panginoon, ang nakikinig sa aming pong pag-uusap ngayong hapong ito. Bigyan niyo po sila ng katalinuhan, kanila pong maaplikar at kanila pong maisakabuhayan ang prevention para po hindi po kami magkaroon ng ganitong hindi po lalalaot at hindi po kami magkaroon ng ganitong problema. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong palaging pakikinig sa aming mga panalangin. Amin pong pinapasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, so once again, good afternoon to all our viewers. Natin tatalakayin yung case about diabetes, no? So there are three types of diabetes, no? Mayroon pong tinatawag na insipidus diabetes. So, symptoms, ang mga symptoms mo nito, extreme thirst, quantities of urine, and regardless of how much water na iniintake po natin, marami po tayong winiwiwi na urine, no? Na ihi, no? So, it's because this kind of problem, pituitary, abnormal sa ating pong pituitary hormone, no? Kasi mayroon pong certain hormone na pinoproduce po ang ating pituitary gland, no? Ang ating pituitary gland para po makontrol po yung pagwiwi po ng isang tao. Pero sa ganitong paraan, nagkakaroon po ng abnormality, kaya mayroon pong tinatawag na vasopressin, no? Vasopressin, meaning to say, ibig sabihin, hindi na po nakukontrol, hindi na po nahuhold ng ating kidneys yung ating tubig na iniinom, no? So, the other types of diabetes, ito po yung tinatawag na mellitus type 1 diabetes, no? Ang problema po, yung pong ating pancreas hindi na po nagpo-produce ng enough na insulin. No? Without insulin, mahirapan po yung ating glucose ma-convert into energy. No? Kasi yun po yung insulin ang siya pong nagbibigay ng susi para po makapasok po yung ating glucose, no? Yung ating sugar, no? Ma-convert into energy. So, kadalasan ito pong case na to ay namamana, no? This is hereditary sometimes. And yung mga symptoms po nito is excessive hunger, thirst, and urination, depression, and blurred vision, and weakness, no? Physical weakness, no? Medyo madalas po tayo nangihina, madali and dry mouth and vomiting, no? Ito, pag nagbubumit na yung may diabetic, posible baka nagkaroon ng problema yung kanyang kidneys. Kasi there is isa po sa mga signs or symptoms na kaya po tayo nagbubumit or nagsusuka kidneys, hindi na po nakakasala ng dumi yung fluid, no? So, kadalasan, ganun po ang nangyayari. The other type of diabetes is mellitus type 2, no? According to the news or sa statistic na sa Pilipinas daw po, umaabot na daw po sa 11 million to 13 million Pilipinos na mayroong problema sa diabetes. So marami pong tao na mayroong problema sa diabetes. Yung iba hindi pa na-diagnose na may diabetes kasi ang diabetes sometimes and hindi mo po malalaman, hindi po ninyo ma-determine ahead kasi
minsan wala po siyang mga manifestation, no? Wala pong mga manifestation sometimes. So ito diabetes type 2, the other one is juvenile diabetes, pero ito maturity diabetes, ang cause po nito due to maling lifestyle, no? Ang lifestyle importante, no? Mellitus, ang mellitus tinatawag po siya na sweet, no? Sweet, no? Matamis. Some people develop diabetes mellitus as a result of stress, no? Kadalasan po ang stress ay nakaka-trigger din po ng po tayo ng abnormal secretion ng ating hormones sa ating katawan the moment na tayo po ay stressful, no? Pag tayo po ay problemado, nagkakaroon po ng abnormality yung ating katawan, no? So, yung mga bata, wala po silang kasi hindi nila iniisip yung anong kanilang isasaing sa almusal, sa pananghalian, no? Hindi sila nag-iisip paano nila babayaran yung bill nila sa kuryente, sa tubig, kaya less po ang kanilang stress, no? Kadalasan po sa na-stress, yun po yung mga parents, yun po yung na-stress. So, kaya we are all vulnerable to stress. Kailangan lang po natin magtiwala sa ating pong Panginoon. Sabi po ng Bible, cast for you, no? Sa 1 Peter chapter 5 verse 7, yun po yung paanyaya ng ating Panginoon sa atin. Na ating pong i-unload ang ating stress kasi ang ating Panginoon ay nag-alala sa atin, no? Hindi po nakakadagdag ng taas ng ating structure yung stress, no? At hindi po nakakadugtong ng buhay. Kaya sabi po ng Bible. So, ang stress, kailangan i-unload ang stress, no? Ano ba yung nagkukos ng stress sa inyo, kapatid? So, possible. Kasi anything na threats sa iyong health, no? Threats sa iyong buhay, it can cause stress, no? Possible yung trabaho mo nagiging stress na, nagiging liability na sa ating buhay, no? Sometimes yung trabaho natin nagiging minsan na ng ating pagkakasakit kasi minsan di tayo tulog ng maaga at nagpupuyat tayo sa gabi kahit na antok na yung katawan natin, nakakaramdam na rin ng antok, pero nilalabanan pa rin natin, iniinuman lang natin ng caffeine or mga caffeinated drinks, stimulated drinks, no? Palagi kong inuulit-ulit sa ating pong presentation na hindi po ang trabaho palagi nandyan, no? Pero tayo, kailangan natin magpahinga, no? Kasi pag hindi tayo nagpahinga at inaabusuhan natin yung katawan natin, as I've said a while ago, anything a violation against the law of nature, mayroon po siyang consequence, no? Instead na yung trabaho ang matapos, tayo ang unang matapos, no? Patay tayo, mamatay tayo ng maaga. So, of course, yung lack of sleep, no? And obesity, no? Ang obesity, isa rin po sa mga triggering factor sa diabetes, no? And other during pregnancy, no? Kadalasan doon po kasi pag pregnant yung babae, sabi nila, baka yun yung isa sa mga dahilan kasi pag malakas kumain, no? Naghahanap ng mapaglihian, no? Kain ng kain, no? Kadalasan doon din nagkakaroon ng nade-develop yung diabetes. And certain medical drugs, no? Baka mayroon din tayong iniinom na mga gamot na nakaka-trigger din po ng ating diabetes, no? Okay, thank you for... Anyway, ito po yung mga causes of diabetes, no? Pag mayroon tayong iniinom na mga gamot na nakaka-trigger, especially mga antihistamine, nakaka-trigger din po yan. Corticosteroids, no? Corticosteroids. And soft high mga sugar free, no? Nakaka-trigger din po siya. Especially high in sugar, no? Sabi nila, paano
din po pala. Okay. White flour, yung mga bread na ginagawa sa white flour, no? Maigi yung bread na ginagawa galing sa wheat bread, no? Kasi that is highly fibrous, no? Mataas ang fiber. At then normal yung ating pag-dispose ng dumi. And diabetes can lead to, and sometimes sa mga bata, yung mga parasites nakaka-trigger din po ng diabetes, no? Doon tayo sa mga protocol. Itong diabetes na to, pag between life and death na yung pinag-uusapan natin, alam ko, pag kayo'y tinatamaan nito, talagang kayo ay magiging obedient child, no? Kayo po ay magiging masunurin. Kasi kadalasan po sa mga kliyente namin dito sa wellness center namin, basta between life and death na, pag sinabihan mo ng mga protocol, they are very obedient people. Especially sa mga nasa stage 4 na, stage 3 na, sa yung mga matataas na yung chronic na yung case na yung blood sugar, umabot na ng 1,000, no? 500, that is very alarming. Kaya ang regular na blood sugar is 100 to 110. No, yun po yung regular na blood sugar. Pero kung umabot na po tayo sa 500 to 800, kailangan po ninyo ng 120 degrees change lifestyle, no? Wala na yung sinasabi na not just is social distancing sa mga pagkain na nakaka-trigger ng ating sakit, no? Kasi sasabihin ko sa inyo ngayong hapon na isa sa mga dahilan sa mga triggering factor sa diabetes, mayroon pong kinalaman sa ating pong ipinapasok sa ating bibig. Kasi itong sakit na to, tinatawag po siya na dietary case, no? Dietary problem, no? So pag dietary problem, ibig sabihin konting or hindi lang konti, totally i-discard natin yung mga triggering factor na siya pong dahilan sa ating pong pagkakasakit, no? Ating pong i-discard. Okay. Number 1, protocol. Yung ating kinakain nasa kunti lang, no? Wag tayong kumain ng marami, especially sa Pilipinas. Maraming mga food chain dito, mga fast food na nag-offer ng unlimited rice, no? Alam nyo, iniisip ninyo na kapag kayo nakakakain ng 5 basong rice sa ano yun, yung sa yung mga fast food or mga food chain, pag alis natin, sabihin natin sa kasamahan natin, lugi yung restaurant na nakainan natin kasi nakakalimang only rice tayo. Pero hindi natin alam na tayo pala ang luging-lugi kasi marami tayong kinain na rice, no? Yung rice sugar at yung iba na convert into alcohol. Then yung exist sugar sa ating dugo ay hindi po magandang sinyalis na mataas po yung ating blood sugar, no? Kaya smaller meals and chew the food thoroughly, no? Kailangan po natin nguyain ng maraming bisis yung pagkain na ating kinakain. Hindi po basta-basta na kumain kasi dahil lalo na pag mga young master na rice, no? Parang hindi sumasabi sa lalamunan. Sabi nga ng aking mga kaibigan sa bundok. So pag young master yung rice, hindi na uulaman kasi ang ulam, no? Pero kung alin yung rice na very palis talaga na rice na wala nang mga sa ibabaw, no? Napakakinis ng rice, mataas yung kanyang sugar, no? Mataas yung kanyang sugar na mapuproduce, no? So kailangan mong nguyain ng mabuti. Kahit prutas pa yan, pag overcapacitated yung ating kinakain, nahirapan yung ating colon sa pag-digest, hindi rin siya maganda. Basta over yung ating ipinapasok sa ating colon, sa ating tiyan, no? Importante. During night time, pag may diabetes yung tao, hindi pwedeng i-overload yung tiyan panahon sa gabi na tayo po ay natutulog na, no? Kasi during night time, organ nagpapahinga, except sa ating respiratory muscle at sa ating cardiac muscle, no? Yun lang po yung nagtatrabaho during night time. Kaya kung overcapacity yung atin before tayo natutulog, especially kung mayroon tayong hypertension, mayroon tayong diabetes,
mas lalala po yung ating sakit, no? Kailangan po natin because overeating can induce diabetes, no? Sobrang diabetes, no? Other protocol is vegetable muna tayo, no? Hindi muna tayo gagalaw. Yung sinasabing social distancing sa mga pagkain like karne, like mga poultry product, egg, mga soft drinks, no? Hindi lang social distancing, total total lockdown, no? Wala talagang mga pagkain na napasok, especially yung mga pagkain mayroong mga madugo na pagkaon, no? Mga pagkain na matataas yung hindi siya suitable doon sa physiological design ng ating katawan, especially pag may diabetic na. Okay. So, eating in food, especially high carbohydrates, high fiber diet will reduce the need of insulin, no? Malilesen po yung ating pangailangan ng insulin. It will also lower the amount of fats in the blood, no? Nakaka-lessen din po ng fat sa ating blood, no? Thank you for watching. So, of course, kailangan po natin na matulog ng maaga pag mayroong diabetes. Actually, ang diabetes, delikado po siya kasi pag ito po ay lumala at tumaas po yung ating dugo, retinopathy, no? Diabetic retinopathy, no? Pag hindi po natin makokontrol yung ating blood sugar, posible po ang pagkabulag sa ating mata, no? Itong kidney failure at saka diabetic retinopathy, kadalasan nagsasabay po ito pag hindi po natin nakokontrol yung ating blood sugar. Importante po natin pong makontrol yung ating blood sugar. So, kailangan lang po na change sa lifestyle, no? Then, early go to bed, during night time, and have a regular exercise, no? You know, exercise is insulin best friend, no? Ang pag-exercise, ito na kaibigan ng insulin, it removes sugar out of the bloodstream, no? Into the cells, no? Gagamitin po yung ating pong exercise, mabisa po siyang panlaban sa mga diabetiko kasi ang exercise, mabilis po siya nakakasunog ng ating mga fats sa ating katawan, no? Madali pong ma-metabolize yung ating mga fats, mga reserve na insulin, mga reserve na mga acid sa ating katawan, madali po niyang i-metabolize, no? Kaya po, lahat po ng ating mga kaibigan diyan, no? Mayroon po mga auntie na mga diabetes, no? Si Ate Los Balan dito nanonood. So, tingnan niyo mga kaibigan, mga po ninyo malabanan yung diabetes, no? Number 1 lang po talaga, ang kailangan lang po natin, i-change po natin yung ating lifestyle. Kasi ito po yung pinakamabisang paraan paano po natin malabanan yung diabetes, no? Especially sa ating pong pagkain, sa ating pong mga inumin, no? Especially soft drinks, no? Mabilis po yan, matindi po yan, nakakasira po yan ng ng ating kidney, no? Especially, kadalasan sa mga tao na high blood at saka may diabetes, ito po, pareho po ito mga blood dietary case, failure, no? Paano po ninyo? Next time, pag-usapan po natin yung kidney nga case. Kahit hindi na po kayo pupunta sa inyong mga nephrologist, hindi na po kayo magpapatungo sa inyong mga kidney specialist, mayroon pong 10 mga symptoms na kayo mismo na mayroong problem sa kidney, inyo po itong mararamdaman, no? Itong 10 sintomas na ito, no? Matindi po ito, no? Okay. Basta wag po ninyong kalimutan yung ating pong mga advice na kasi pag nagkaroon na po kayo ng kidney, siyempre tutunguhan, babalik pa rin kayo sa i-address nyo pa rin yung inyong diabetes at saka yung inyong hypertension bago nyo solusyonan yung kidney, no? Doon pa rin tutungo yung ating usapan, kapatid. Kaya wag po kayong mawala sa ating pong pag-uusap sa susunod po na live presentation. Kasi by the next time around,
topic na ating pag-usapan patungkol po sa kidney. Pero importante pa rin sa mga diabetiko, palagi kong inuulit-ulit sa mga kaibigan po natin, na importante pa rin na magkaroon na cleansing, colonic na cleansing by means of charcoal activated, no? So, itry lang ninyo kasi para nyo ma-prove kung gaano ka epektibo yung sinasabi ko, cleansing sa colon, gamit po ang charcoal. So, itry lang ninyo at malaman ninyo ang result in just a one time or 7 days na intensive na protocol, no? Intensive na protocol by the use of charcoal, lemon, honey, and 16 ounce of water a day, no? Pag kayo mayroong problema sa diabetes, kailangan nyo tubig, no? Mga tubig din, kailangan nyo ng tubig na marami. Kasi kadalasan sa mga diabetiko, yung kanilang dugo, mataas yung viscosity level, malapot yung kanilang dugo. Siyempre, yung mga area sa kanilang mga extremities na hindi na po napipenetrate ng blood kasi isipin mo ba naman, lumalapot na yung dugo, paano nakakapenetrate yung dugo? Yung mga artery, mga veins, kasing laki ng hibla ng yung buhok, yung iba maliliit pa. Paano siya makapenetrate kung ating dugo ay malapot na malapot, no? Isipin mo na lang yung gagawa ka ng maha. Ano yung maha blanca sa Tagalog yata? Maha blanca pa rin. So, kahit bago mo pa lang nilagay yung cornstarch at paspasan mo kasi pag ako alam ko maggawa ng maha, pag nilalagyan mo ng cornstarch, siyempre, lalagyan mo ng tubig na mainit, no? Para maluto yung cornstarch. Pero yung cornstarch, ihalo mo muna sa tubig na malamig at hanggang sa matunaw at wala ng buo-buo na cornstarch, saka mo ihalo sa tubig na mainit. Yung cornstarch. Then later on, yung kanyang viscosity ng tubig, dahan-dahan lumalapot. Subukan nyo, ilagay sa yung parang panel ba yon, yung imbudo. Lalagyan mo ng tinunaw na tubig na mainit, ilalagay mo doon. Yung cornstarch, nahirapan makapenetrate sa malaking butas ng panel or yung tinatawag na imbudo. So, ganon at ganon ang nangyari sa ating katawan. Pag ang dugo natin malapot na malapot, how do you expect na ang life support system sa ating physiological, sa buong physiological na ating katawan, continue pa rin yung kanyang support ng dugo. Minerals, vitamins, and oxygen. Kasi yung ating dugo, siya po yung carrier ng mga nutrients, minerals, and oxygen, no? Siya po yung nagbibigay buhay sa ng Bible. You try to read in the book of Leviticus 17 verse 11 that the life of the flesh is in the blood, no? Ang buhay ng ating laman ay nasa dugo, no? Parang ano yan, kapatid? Parang gasolina yan kung sasakyan pa, no? Kung ang iyong sasakyan ang nagpapatakbo, gasolina or crudo, kung ang gasolina lang yung sasakyan, mayroong halong tubig, pag-convert sa gasoline into power, hindi niya ma-convert 100% into power yung gasolina, ang mangyayari sa sasakyan, ang mayroong sasakyan, walang lakas yung sasakyan, at the same time, pupurot-purot yung kanyang tambutso, no? Yung kanyang andar ng sasakyan, no? Ganon din ang mangyari sa ating katawan. Pag ang iyong dugo, acidic yung dugo, mataas yung viscosity, mataas, mamamatay po yung ibang bahagi ng ating katawan, no? Magkakaroon po ng insufficient na supply sa mga nutrients, oxygen sa ating pong kamnan, no? Kaya po yung iba, pag diabetiko, yung iba, nagkakaroon po ng Buerger's disease, no? Thank you, Uncle Boy, for watching, no? Si Uncle Boy, nanonood. So, nagkakaroon po ng Buerger's disease, no? Nangingitim po yung mga lower part of our extremities, mga edge part of our extremities, nangingitim dahil hindi na po naabutan ng supply, na? Hindi supply sa COVID, no? Supplies na pagkain sa COVID sa mga tao na nasa bahay na naka-quarantine.
kundi ang ating din pong katawan, hindi pwedeng i-quarantine yung ating dugo. Kailangan po ng ating dugo, nakakapenetrate po siya hanggang sa kasuok-suokan ng ating mga kalamnan ng ating katawan para mabubuhay po yung ating laman, no? Mabubuhay po siya dahil sa supply ng dugo, no? Kailangan po natin isipin ng mabuti. Nagkakaroon ng diabetic retinopathy, it's because humihina po yung kanilang optic nerve. Kasi yung optic nerve sa ating mata, kasing laki ng hibla ng ating buhok. Ang liliit po niyan, kapatid. No, paano makakapenetrate yung dugo sa iyong mata o sa iyong optic ng iyong buhok ang daluyan ng dugo sa iyong mata, no? Kadalasan sa mga diabetiko, pag umabot na ng 800 to 600 to 500 yung kanilang blood sugar, tuloy-tuloy po ang pagkabulag or madadamage po yung ating mga nephrons ng ating kidney, no? Madadamage po yung ating mga nephrons sa ating kidney. So, ang mga kalamnan, particular yung kanilang mga kuko, mamatay kasi yung ating kuko, maliit po yung mga capillaries diyan. Yung mga dinadaluyan ng ating dugo, mga blood capillaries, so maliliit po yan yung ating dugo. Paano po natin malunasan yung namamatay na parte sa ating mga extremities? Hindi po pwede natin hindi pa naman pwede malalamayan yung ating mga kuko kasi kuko pa lang yan. Anyway, hindi tayo pwedeng ang gagawin natin pag medyo may mga numbness na sa ating mga katawan, sa ating yung iba na mamanas, yung kanilang mga paa, no, namamaga, possible mayroon ng problema ang kidney, no? Ba't pumunta nga ba tayo sa kidney nga case? Pero mayroon din ganung cases, possible pag severe na yung diabetes, so mayroon din mga makakaranas din ng pamamanas o yung swelling, ano pa yun, yung anong ibang tawag yan, yung basta yung pamamanas, no? Na-damage na yung kidney, yung tubig hindi na nakakalabas, no? Hindi nakalabas ng no? Kaya yung tubig naghahanap siya ng kung saan siya magsisettle down. So doon nagkakaroon ng pamanas yung iba nalulod yung Paano po ninyo malulunasan yung mga area ng inyong katawan na medyo nagkakaroon na po ng problema? Simple lang, kapatid. Kung mata ang may problema, pwede mo yang i-hot compress, no? I-hot compress mo. Pag medyo nag-umpisa na nagkakaroon ng blurred eyesight yung mata, i-hot compress mo. Pero mayroon tayong ibang paraan paano po malunasan yung problema sa mata. Lalagyan mo lang ng charcoal paste. Yung charcoal na paste, ilalagay mo sa mata. Anyway, kung hindi naman ang nagkakaroon ng panglalabo, pwede mo lalagyan yung iyong mata, pipikit mo lang, saka lalagyan mo ng charcoal overnight. So pagpunta ka ng CR, ididilat mo lang yung kabilang mata mo para makakapunta ka ng CR para magwiwi. And early in the morning, saka mo idressing ng tubig yung charcoal na nilagay mo sa mata. Ito mabisa po ito mabisa po ito na gamot para po sa mata, no? Yung mga mayroong problem sa diabetic retinopathy. So yung mga parts sa ating mga kalamnan na yung tinatawag na Buerger's disease dahil sa diabetes, ang gagawin po natin, isusok po natin sa tubig na mainit. Yung iba, hot foot bath yung ginagawa, no? Hot foot bath, lalagyan nyo lang ng tawil yung inyong ulo. Or yung iba naman, pwede rin po kayo, para hindi na po kayo tutuloy-tuloy doon sa Buerger's disease, ang gagawin nyo, mag-hot compress kayo. Or steam bathing, no? Steam bathing. Yung steam bathing, that is very effective. Po yung steam bathing para bababa po yung ating problema sa creatinine, no? Creatinine, galing po yan sa kidney, then nakikita po yan sa ating wiwi. So, isa po yan sa mga kaparaanan paano po bababa yung ating creatinine, no? At magaling din po siya sa mga problem, yung para hindi na tutuloy-tuloy papunta sa Buerger's disease problem or pagkamatay sa ating mga kalamnan,
kailangan nyo po mag-undergo ng steam bathing. No? Kung malapit lang po kayo dito sa aming wellness center sa Bulwa, Cagayan de Oro City, po makatry po kayo sa ating pong steam bath. No? Magaling po itong steam bathing, especially sa mga diabetic nga cases, no? Mga diabetiko, mga tao ng mga diabetiko. Okay, mayroon po kayong pag diabetiko po kayo, kailangan po ninyong ang other protocol po ninyo ng yung palagi kong sinasabi, yung ahos. Ahos, isang piraso. At kailangan po ninyo ng blood thinner. Hindi po tayo pwedeng uminom ng yung iba, anyway, tama din po naman, iinom kayo ng aspirin pampala. Pero pag matindi na po yung blood sugar po ninyo, posible po, isa po yan sa magti-trigger ng inyo pong problema sa kidney, yung aspirin. Yung aspirin, yung acidic po yan, matinding acid po yan. No, subukan niyo uminom ng aspirin. Di ba yung tiyan ninyo talagang maasin na maasin yung sikmura, then later on, bibili na naman po kayo address po yung pangangasin ng inyong sikmura, no? So, akala nyo na-address na yung acid, pero actually, ang sa inyong colon, hindi po yung inyong acid, kundi tinatamaan po ng criminal is yung inyong pain receptor sa inyong spinal cord para po mag-numb yung inyong mga pain, no? Para hindi po kayo makaramdam ng pain. So, kasi severe na severe yung acid, ang mga symptoms na hindi po talaga na-address yung acid sa inyong colon sa pag-inom ninyo ng aspirin, sigurado that is the product of acidity, no? Acid po yan, no? Kaya po sa inyo pong mga tahanan, kung mayroon po kayong tanglad, so tanglad lang muna tayo. Tanglad, mga supplement na pwede ko pong ma-recommend sa inyo, no? Okay, supplement na pwede po natin gamitin. Okay. So, vitamin C, importante po sa mga diabetiko, no?